12 billion, 12 billion inserted to Chacha, no? Sa COMELEC budget po. Yan po ang pahayag nito ni Congressman Edsel Lagman. Ayon din kay Lagman, noong tinanggalan nila ng confidential fund si Sara Duterte, ano sabi ni Lagman? Maraming salamat po, Speaker, sa pagkakatanggal po ng confidential fund ni Sara Duterte. Alam ko po na kayo alam ninyo yan, na kayo meron kayong, kasi nagpapasalamat siya. Alam ko po kayo yung hindi naman po tatakbo yan ng wala naman pong mangyayari sa Congress na hindi nyo alam. Kaya sa inyo po ako nagpapasalamat, Mr. Speaker. Yan yung sinabi ni Lagman. Kinakailangan pa ba nating maghanap ng mastermind? Hindi po ba very obvious? Huwag nyo na rin pong hanapin kung sino sinasabi ni Paulo Duterte na peking Panginoon. Hindi pa ba very obvious kung sino yung tinutukoy na peking Panginoon? Ganun ba kay kabugok? Para dapat pinapangalanan? BP Sara nga, hindi niya naman pinangalanan si Tambaluslos. Natukoy natin lahat eh. Eto, peking Panginoon. Hindi nyo matukoy kung sino na nangungubra ng 30%. Imposible naman. Ganun ba kay kabugok? Hindi naman kayo ganun kabugok. Okay. Ayon po kay Lagman, at ito po ay pinatotohanan, budget yan. Hindi naman po pwedeng i-deny yan. Ayan, no? Sabi po ni Lagman, gano'n lang natin ng konti, ha. Ito po ay akusasyon ni Congressman Edsel Lagman. Hindi po natin to akusasyon. Sabi ni Edsel Lagman, okay, yung final version ng 2024 outlay, COMELEC had initially been allocated 2.2 billion in 2024. Pakinggan nyo po, ha. Ito po ayon kay Lagman. Ang budget ng COMELEC, 2.2 billion sa 2024. Yung inapprove nila sa Congress. Ayan. Para po sa pagkukondak ng election, plebiscite, etc. An amount not far from the 2.5 billion it originally requested. So ang original na ni-request ng COMELEC 2.5, ang binigay sa kanila ng appropriation 2.2 billion. Yan po ang budget ng COMELEC originally sa 2024 election. Ayon kay Lagman, no? Sa final 2024 budget, the allocation for the item of plebiscite had ballooned for 14 billion. So nadagdagan po ng 12 billion. Yan po ang sinasabi which deliberates the budget behind closed doors. Ito po ay inserted sa BICAM. No, hindi po dun sa dinideliberate. 'Di ba nakita niyo sila BP Sara na tinatanong-tanong, tapos pagkatapos noon sila na lang nagde-deliberate. Yung hindi po naka-televise, yung BICAM lang, sila lang po, mga congressman at senador lang. Bigla pong dinagdagan niya ng 12 billion ayon kay Edsel Lagman. 12 billion. Para saan po yung 12 billion? Ayan. O, pero bago yan, pinaliwanag muna. Ayan, no? Yung 14 billion na gagamitin po sa budget sa Chacha o sa election, plebisito, at iba pang election, kasama na kung magkakaroon ng Chacha, plebiscite. Yung plebiscite po, yung tatanungin kayo, yung yes or no. Pag nakapag-Chacha na po sila, 2024 to, ha? Ngayon po to. Bakit 2024? Bakit mabilisan? Kasi nga po, mag-election na sa 2025. Na kailangan mabago na yung konstitusyon. Hindi, di po ba? Yun eh. Hinahabol po nila. Budget po to sa 2024. Okay, kaya malaki po to. Ngayon, ang sabi ni Lagman, itong 14 billion ay mas malaki pa sa 5 departments ng budget. Mas malaki pa yung budget sa migrant workers. Grabe. Mas priority pa yung election sa Chacha. Ayon kay Lagman, ha, yung plebisito, kasama na po dyan kung magkakaroon po. Plebisito po yan, ha. Kasama na po dyan yung mga plebisito sa gusto nyo maging syudad tong bayan na to. Pero ang laki po nun. Napakalaki po ng 12 billion. Kaya nga po ang sabi rito ni Lagman, kakaiba tong plebisito na to. May malaki to. Okay. Migrant workers, 9.8 billion lang. DAR, Agrarian Reform, 8.1 billion lang. Department of Trade, 8.6 billion lang. Ang laki po. Pati po tourism na nag-aakyat po sa atin ng pera. Mas malaki pa po. 3.4 billion lang yung tourism. Imaginein po ninyo, gagastusin sa election. 14 billion. Grabe po to. Okay. So sabi, ngayon, merong isang congressman na nagsabi na hindi. Hindi po yan, hindi po yan. Yan po yung ni-request ng COMELEC. Sabi nito ni congressman ko.
Sabi naman ni Lagman, tinanong niya si ano. Mamaya po mga tanong ha. Tanong niyo po yan mamaya. Tandaan niyo nga yung tanong niya, was it for economic? Okay. Sabi ni Lagman, kasi sinasabi nito ni Congressman ko na walang katotohanan yung sinasabi ni Lagman. Sabi ni Lagman, tinanong ko sa pamamagitan ng aming common friend, itong si Chairman Garcia. I have asked Chairman Garcia through mutual friend whether he requested this huge increase and he said no. Hindi pala nila nire-request yan. Following is the record of the pertinent conversation. Ayon po to kay Lagman. Magandang hapon, Chairman G. Pinapatanong ni Congressman ECL, Edsel Lagman. If you or the commission requests the 12 billion inserted nung BICAM, tatanungin ka na rin namin ng media. Tatanungin ka rin naman ng media. Nilalaglag niya si Tambi. Pero hindi niya sinasabi na nilalaglag niya si Tambi. Lagman, yan, Chairman, hindi pre. Kaya lang dun sa President's budget, tinanggal lang kami ng 17.4, kaya binalik lang yung tinanggal na paulit-ulit namin sinasabi sa budget hearing na sana mabalik, kaya kulang pa ng 5.4. So hindi sila nagre-request pero tinanggalan sila. Yun naman pala Lagman eh. Paano mo papaliwanag yun? May tinanggal pala sa COMELEC, binalik lang naman pala. Sabi ni Lagman ito, this 12 billion insertion was not in response to the COMELEC request to restore its budget, which was reduced in submission of the national expenditure. So hindi to what was given to COMELEC was not requested, but it in the form of additional appropriation for the charter change agenda. So tahasan pong sinasabi ni Lagman na yung 12 billion hindi po to ni-request ng COMELEC, pero ito po ay in-insert ng BICAM para mismo sa charter change. No? Malinaw po 'yan, no? Inaakusahan na po ni Lagman, yan, no? Additional appropriation for the charter change agenda. Yung 12 billion na yan. Kaya direkta po silang inaakusahan ni Congressman Lagman na yung 12 billion na dinagdag ay para yan sa charter change agenda. Tindi, no? Talagang malupitan po to. Ngayon, ang tanong po, ito po ang malaking katanungan eh. At ang dami po sumasagot nito ngayon, no? Bakit tayo magtsatsatsya? Gaano natin ka-priority yung tsatsa? Ano po ang silbi ng tsatsa? Hindi po ba pinagmamalaki ninyo na marami pong pumapasok sa atin na hindi po ba ang sinabi nyo, no? Balikan lang po natin na, bakit po biyahe ng biyahe ang Pangulo? Para makapag-invite ng foreign investment. Di ba? Sabi niya yan. Bakit po natin prioritize yung unang taon ni Pangulong Marcos o noong 2023? Bakit prioritize yung Maharlika Fund o yung Maharlika Bill o Maharlika Fund Bill para makatulong sa ekonomiya, makapag-attract ng foreign investment? Ngayon, kinakatwiran nyo na naman. May commercial pa, di ba? Bakit magtsatsatsya? Para maka-attract ng foreign investment. Ibig sabihin, hindi tagumpay yung pagbabiyahe ni Pangulong Marcos. Kasi nung bumabiyahe si Marcos, biyahe ng biyahe, in fact, dinagdagan po yung budget para sa pagbabiyahe. Ibig sabihin, tuloy pa rin po yung pagbabiyahe. Tuloy pa rin yung pagbabiyahe para mag-attract ng foreign investors kahit magtsatsatsya na tayo. Ano po ba talaga? Tagumpay po ba yung pagbabiyahe? May nakukuha ba tayo? Bakit kinakailangan pa magtsatsa kung nakakakuha tayo? Kailan po ba pinag-usapan yung tsatsa? Ngayon lang po. December lang. Sinabi lang po yan ni Martin Romualdez. Noong February po, 2023, sabi ni Pangulong Marcos, hindi natin priority magtsatsa. Ibig sabihin, pwede pala, kaya nga bumabiyahe, nakaka-attract eh. Ayon po sa report nila ng PBBM. Di ba sabi pa nga, nataasan pa natin yung foreign direct investment. Meron naman po palang foreign direct investment. No? Meron pong foreign direct investment. Mataas naman daw po. May dinaig pa tayong Southeast Asian countries. Thailand yata at Malaysia. Tapos meron pa Maharlika Investment Fund. Di ba yan purpose niyan? Bakit po tayo magtsatsatsya pa rin? Nagta-travel pa rin naman si Pangulong Marcos. Successful but not enough. Ganda. Gusto ko yan. Gusto ko yan sagot na yan. Successful but not enough. Diba? Pero nung February lang, sinabi niya hindi priority. Bakit priority po ngayon yung tsatsa?
Ang tanong ko po, mas priority po ba to sa pagtugon natin sa inflation? Ang alam ko po, na ang tanong po sa mga tao, ayon din sa survey, yung pinakamalaking problema na sinasabi ng mga Pilipino, inflation. Pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ng bigas. Bigas po tinutukoy nila, mataas po ang presyo ng bigas. Tanong, ito po ba, no? Ito po bang pagtsatsa natin, malulutas po ba niya yung suliranan natin sa bigas? Kasi po, tama naman siguro yan na maganda magtsatsa, pero priority yan. Gagastusan ng 12 billion. Dinagdagan ng budget, 12 billion. Yung ayuda, paano po yan? No? Ang point ko ba, pag po ba nagkaroon tayo ng charter change, papasok na yung mga foreign investors? Bakit po, ito pa sunod kong tanong, hindi naman tayo nagtsatsa nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit mas malaki po? Ito, hindi nila sinasabi to Ako lang magsabi nito, tayo lang. Bakit po mas malaki? Sa ano rin pala, sa Bangko Sentral din pala sinasabi nila. Bakit po mas malaki yung pumapasok na foreign investment, direct foreign investment, nung panahon ni Duterte, kahit wala naman tsatsa noon?